You alone are God. And you deserve our worship. Opo, Panginoong Diyos, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin po namin, Panginoong Diyos, wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kailangan ka po namin. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na kami po ay patuloy mong pinagsasama-sama, pinagkakaisa. Salamat sa inyong banal na presensya. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong mayamang biyaya, sa inyong kagandahang loob na patuloy mong ibinubuhos sa iglesia ito, sa buhay ng bawat isa, sa aming mga pamilya. Opo, Panginoong Diyos, tanggapin mo ang aming pagpupuri. Tanggapin mo, Panginoong Diyos, ang aming mga buhay. At hayaan mo na patuloy na turuan kami ng inyong banal na Espiritu upang makilala ka namin ng lubos at mapagsilbihan ka namin ayon sa inyong kalooban para sa inyong kalwalhatian at kadakilaan. O maraming salamat po, Panginoon. Hayaan mo na patuloy po namin i-commit ang oras na ito para sa inyong kalwalhatian. Maraming salamat. Lahat ng ito pinapanalangin po namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. February na, di ba? Napakabilis ng panahon. At noong mga nakaraang linggo, inumpisahan po natin ang series ng pag-aaral sa letter of Paul to the Philippians. At napakaganda yung ating pong pagmumula kung saan nakita po natin na ang Philippian Church ay isang modelong iglesia. Church worth emulating. Ika nga. Yung bang napakaganda na matuto po tayo dito sa iglesia ito upang sa ganoon may pagkaloob natin sa Diyos ang karapat-dapat na pagsisilbi at karapat-dapat na pagpupuri. Nakaraang linggo, natutunan po natin yung pagkakaroon ng thankful heart ni Apostle Paul. Sa kanya pong sulat sa simula, nagpapasalamat siya. Sabi nga niya I thank my God every time I remember you. Diba? Tayo kaya, kung naalala kaya tayo ng mga kapatiran natin, nagpapasalamat din kaya sila. Ako na, pag naalala ko yung binigay ni Dr. Grace na pang hot compress, nagpapasalamat ako. Kasi pag sumasakit yung likod ko, buti na lang, meron ito. Diba? Papasalamat din ako sa buhay ng music team. Na bagamat narinig natin kanina na
si Brother Carlo ay busy na sa kanyang mga gawain. Pero patuloy pa rin siyang nagsisilbi sa pamamagitan ng pagtutug. At panalangin po natin, baka siya nga ang susunod na music ministry leader. Diba? Amen. Natutunan din natin yung pagkakaroon ng confident heart ni Apostle Paul. Diba sabi niya, I'm confident of this very thing that He, ang tinutukoy niya ang Diyos, He who began a good work in you will be faithful to complete it. At nakakatiyak tayo na gagawin po ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. And then, natutunan po natin yung kanyang puso na talaga namang mapagmahal, the affectionate heart. At yan dapat ang puso ng mga naglilingkod sa Diyos, the servant's heart. So umagang ito, 3 verses po ang ating pag-aaralan. Sa Book of Philippians, chapter 1, verses 9 to 11. At sabay-sabay po natin basahin. Philippians 1, verses 9 to 11. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and in all discernment, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. And in verse 11, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. God bless the reading of His Word. Tinignan po sa Tagalog, ganito po ang pagkakasali sa magandang balita para lalo po natin maintindihan. Sa Filipos chapter 1 verses 9 to 11, sa magandang balita, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo sa kairarangal at ikadadakila ng Diyos. Amen. So dito po ay makikita po natin yung 4 na P. Familiar ba kayo sa 4 P's? Dito po sa 3 talatang ito, makita natin yung prayer for abounding love ni Apostle Paul. And then, yung purpose. Ano po yung layunin ng pagmamahal na yun? At ang ebidensya, the proof of being in Jesus. At yung pang-4, perfect motivation. Kaya ang title po ng mensaheng ito ay Love That Abounds. Eksakto-eksakto kasi February na. Diba? The love that abounds. At alam naman po natin na kapag buwan ng Pebrero, ito po yung tinatawag na love month. At meron na akong mga biro pag dumarating ang buwan na February. Gusto niyo marinig? Sige. Ang dapat daw kinakain kapag ang mga minamahal mo ay naglaho ay taho. Para sa pag-ibig na naglaho, kumain ng taho. Para naman sa mga walang manliligaw, kumain ng lugaw.
malamig talaga ang panahon. Ano? Para naman sa mga relasyon na mabilis na nawala. Yung so fast. Ano ang kinakain? Ice cream. Parang magkakaiba na tayo ng mga generasyon talaga. Para naman sa mga iniwan ng mga minamahal at hanggang ngayon, nagninit-nit pa rin sa gamit. Ano ang kinakain? Corny talaga. Pansit. Handa na ba kayong makinig sa mensahe? Amen. So, pisahan po natin sa Philippians chapter 1 verse 4. Binanggit po ni Apostle Paul. Pagkatapos niyang sinabi na, ako ay nagagalak tuwing naalala ko kayo. Sa susunod na talata, sa verse 4, sabi niya, always in every prayer of mine, making request for you, all with joy. Sabi niya, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Anong nararamdaman natin kapag tayo ay nananalangin? Minsan parang nagiging burden, di ba? Laging pinapanalangin ito, pero parang walang nangyayari. Pero si Apostle Paul, iba ang kanyang puso. Siya ay natutuwa, siya ay nagagalak tuwing siya ay nananalangin. At ito ang kanyang pinapanalangin. Tatalon po tayo sa verse 9. And this I pray. Ano yung una? That your love may abound. Sabi niya, dinadalangin ko sa Diyos na inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana. Sino dito ang Ilocano? Ako lang ba nakakaintindi ng salitang sagana sa Ilocano? Sa Ilocano kasi, ang ibig sabihin ng sagana ay handa. Laging handa. Pero sa Tagalog, kapag sinabing sumagana, ibig sabihin, ito ay lumalago. Ito ay talagang napakarami. Kaya nga sa Greek word ng abound o sumagana, ito yung perisos. At ang ibig sabihin, something that is beyond the usual or expected measure. Ibig sabihin, higit pa sa inaasahan. Sa New Living Translation, yung word na abound is overflow. Galing, ano? Sabi ko, pinag-isipan ko ito eh. Sabi ko, bakit kaya si Paul, ang pinapanalangin niya para sa mga mananampalataya sa Philippi ay pag-ibig. Bakit hindi na lang niya sabihin niya, sana yumaman kayo. Tandaan po natin, yung Philippi ay isang lugar kung saan nagmimina ang mga tao. At nung siya ay nasa Rome, under house arrest, dumating itong si Epaphroditus at may dala siyang tulong para kay Paul. So bakit hindi niya sinabi na, sana ang panalangin ko sa inyo ay yumaman kayo? O kaya, ang kahilingan ko ay sana yung inyong mga gawain ay patuloy na lumago. Pwede naman yun, di po ba? Pero bakit ang pinapanalangin niya ay sana lumago o sumagana ang kanilang pag-ibig? Alam niyo, ito ang puso ni Apostle Paul. Para sa mga Philippians at sa mga Ephesians o sa mga Kristiyano sa Efeso sa
chapter 3, ang kanyang panalangin ay ganito. Pinapanalangin ko na kayo ay maging matibay at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan ninyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Yun ang nais niya sa mga mananampalataya, na maintindihan nila, maunawaan nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At sana sa Iglesia ng Glory, ganun din po tayo. Na ang prayer po natin is the prayer for abounding love. Bakit? Kasi eto ang pag-ibig, ang tanda ng isang sumusunod kay Kristo. Ito ang marka na kapag ang isang mananampalataya, makita mo na talagang nagmamahal siya, talagang nandun ang sincerity, makita mo na totoo nga na ito ay isang Kristiyano. Sa John 13, verses 34 to 35, ito ang sabi ng Panginoong Yesus, "A new commandment I give to you, that you love one another." Ito ang bagong kautusan. Magmahalan kayo. At merong standard na binanggit. Ano yung standard? Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. So isipin natin, ano ba ang ginawa ng Panginoong Yesus para ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin? Sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Diba? Wala siyang kasalanan. Pero inialay niya ang kanyang sarili para mamatay sa krus. And that is sacrificial love. Kaya ba natin magmahal ng ganon? Mahirap talaga. Pero ito ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Ito ang kautusan ko sa inyo. Hindi lang sacrificial ang pagmamahal ng Panginoong Yesus, kundi yung unconditional. Walang kondisyon. Hindi katulad ng mga tao na kapag sila ay nagmamahal dahil meron silang natatanggap. Di ba? Mahal kita kasi bigyan mo ka ng regalo ng Christmas. Mahal kita kasi lagi kang nagme-message sa akin tuwing umaga. Meron bang dahilan kaya nagmamahal ang tao? Pero ang Panginoon, walang kondisyon. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia, God demonstrates His own love for us in this, that while we were yet sinners, habang tayo ay nagkakasala, Christ died for us. At sana maintindihan po natin yun. Kung gaano kalawak, kalalim, kahaba, kataas ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sabi niya sa verse 35, "By this, all will know that you are my disciples." Sa pamamagitan ng pagmamahal nyo sa isa't isa, katulad ng pagmamahal ko sa inyo, malalaman ng lahat na kayo nga ay sumusunod sa akin. If you have love for one another. Subukan natin tanungin ang ating sarili. Ano bang pagmamahal meron ako sa aking kapwa, sa aking kasama sa iglesia? Uso ngayon, di ba, yung mga
ka-rider, mga ganun. Tayo, ka-glory. Ano ba pagmamahal ko sa mga ka-glory? Ito nakita ko sa Facebook. Sa loob ng church, lahat ay may witnesses. Tama? Parang hindi kayo agree, ha? Ulitin ko yan. Sa loob ng church, lahat ay may witnesses. Kasama ko doon. Tamang-tama. At hindi may iwasan ang conflicts. Pero, ang pinakamahalaga ay magkaroon lagi ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Una sa Diyos, that is vertical love, at pag-ibig sa bawat isa. Yun naman yung horizontal love. Diba yung cross? Merong vertical, merong horizontal. Dahil ang pag-ibig ang magtutulak sa ating umunawa. Yung pag-ibig daw ang mag-uudyok sa atin na intindihin ang ating mga kapatid, magpatawad at tanggapin ang isa't isa. Agree ba kayo doon? Amen. So, kung ang pag-ibig ang magtutulak sa atin para unawain, patawarin at tanggapin ang ating kapatid, ano naman ang maghihila? Pag-ibig ang nagtutulak para mahalin mo ang iyong kapwa. Pero ano naman ang nangihila? Yun. Iba talaga pag kumain sa labas. Diba? Pride. Yan po ang isang kasalanan na talaga namang sa English very subtle. Minsan hindi mo makikita sa tao, pero nasa puso niya. Yan ang kasalanan ni Satanas. At minsan, yan ang sumisira sa mga iglesia. The sin of pride. Nawawala ang pag-ibig. Kaya ang sabi ni Peter, sa isinulat niya sa 1 Peter chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Love covers a multitude of sins. Sa ASND, yung ang salita ng Diyos. Ito, magandang version ito eh. Sabi niya, sa 1 Peter 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niya kasalanan. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ilang beses tayong magpatawad? 70 times. Grabe, ano? Pero ang ibig niyang sabihin huwag na natin bilangin. Ibig sabihin unlimited ang ating pagpapatawad. So, nanalangin siya na ang pag-ibig ay sumagana. At
dinagdag pa niya na still more and more. Sa Ilocano, alam niyo yung nag-overflow? Aglub-lub-pias. Diba, nag-overflow pag-ibig niyo. Sige pa, more and more. Saan? In knowledge and in all discernment. Knowledge, kaalaman. Discernment, kaunawaan. So, in knowledge and understanding. Bakit? Kung ang pag-ibig ay walang kaalaman, ano yun? Bulag na pag-ibig. Christian love is not blind. Ito ay nakabase sa katotohanan. At kapag nagmahal tayo ng walang kaalaman, ito ay damdamin lang. Feelings. Alam niyo yung kanta? Feelings. Yan. Sabi ko na nga ba, may kaedad ako dito. Di ba? Kaya nga mayroong awitin na yung gusto ko itong kantang ito nung bata pa ako. Fools fall in love in a hurry. Alam niyo yan? Ito si din nyo, alam niyo, magkakaedad tayo. Pero yung mga bata, ano? Fools give their heart much too soon. Kasi nga, nakikita lang sila ng, uy, ang gwapo. Mahal ko siya. Kala nila pagmamahal na yun. That's just an admiration. Ang talagang nagmamahal, talagang pinagkakaaralan niya. Meron siyang kaalaman, meron siyang basihan, at meron siyang kaunawaan. Kaya kung isipin natin, kaalaman, kaunawaan tungkol sa pag-ibig, pupunta tayo sa salita ng Diyos. Di po ba? At sa 1 Corinthians 13, sa verses 4 to 7, ito ay description ng pagmamahal ayon sa salita ng ating Panginoon. Sa verse 4, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ngayon, subukan mong palitan yung mga nasa kulay yellow ng iyong pangalan. Yung it, ito po ay subject or object pronoun. At ang tinutukoy pa rin po nito ay yung love. Subukan mo. Eric is patient. Naku po, ang laking tama. Diba? Eric is kind. Naku. Eric does not envy. Bagsak, mga kapatid. Diba? Kung sa pamantayan ng salita ng Diyos, saan tayo sa level ng ating pag-ibig? Matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang bukas. Tandaan natin, love month ninyo. At nung narinig ko nga yung kwento kanina ni Nanay Luz, grabe ang mag-asawa,
nag-away sa harap ng kainan, sana kumain muna sila. Ano? Sayang naman yung pagkain. Kaya nga iniisip ko kanina, pwede bang maimbita yun sana sa couples fellowship? Sa February 14, iniimbita ko kayo. Meron pong couples fellowship sa 7th floor. At ito ay fellowship ng mga mag-asawa upang sa ganun, lalo silang sumagana sa kanilang pag-ibig sa bawat isa. Noong nakaraang mga taon, hindi ko na maalala kung kailan, meron pong pagtuturo na ginawa sa church, yung True Love Waits. Sino yung nakapag-attend nun? True Love Waits. Oh, wala. Oo nga. Meron. Si SPO1 Architects. Ito ngayon kasi ang isang mga problema ng lipunan. Yung pagkakaroon ng relasyon. Mabilisan. Hindi pinag-aaralan. Yung padalos. Kaya meron po akong nakilala na actually kaklase ko siya. At ang kanyang itinuturo naman ay parang True Love Waits. Pero ang pamagat ay no apologies. Sabi niya parang True Love Waits daw ito. Pero parang ibang level. No apologies. At sa mga kabataan, paano ba natin malalaman kung ito na nga yung pag-ibig na aking hinihintay? Di ba? You know it's true love when they bring you closer to God. Yan po ang isa sa mga pamantayan. Kapag ang tao ito na karelasyon mo ay nilalapit ka sa Diyos, ibig sabihin, totoo ang kanyang pag-ibig sa iyo. Pero kapag nilalayo ka naman, ibig sabihin, kailangan iwanan mo na siya. So ano ang purpose ng abounding love? Sa verse 10, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Sa New Living Translation, for I want you to understand what really matters. Yung excellent, ito raw yung mga dapat na binibigyan ng pansin. Sa Tagalog po, ang pagkakasalin ay para mapili ninyo ang pinakamabuti sa lahat. Mahirap mamili, di po ba? Kapag ikaw ay nag-i-scroll, alam niyo yung date ngayon? 2-2 ngayon. Shopee. Kapag ikaw ay nag-i-scroll sa Shopee o Lazada o sa Timo, ang daming pagpipilian, di ba? Sa ano kayo maganda rito? Anong ginagawa niyo? Siyempre, titignan niyo muna yung mga comments. Di ba? Ako tinitignan ko yung presyo, yung comment. Tapos iniwan ko muna dyan. Lalagay ko muna siya sa, ang tawag nun? Cart. Halatang na tayo mga nabibili talaga. Lalagay ko muna siya sa cart. Tapos pag karaan ng ilang araw, titignan ko siya ulit. Pag-isipan ko, kailangan ko ba talaga ito? Eto na ba talaga? Ayun, kapag kailangan ko na, tsaka ko na siya i-order. Sabihin, napili mo na talaga yung pinaka-mabuti, pinaka-maganda. At yun daw ang dahilan, sabi ng Apostle Paul, kung bakit ang panalangin niya ay magkaroon tayo ng pag-ibig upang mapili natin ang pinaka-mabuti sa lahat. Sabi nga niya sa
chapter 4 ng Philippians. Medyo in advance ko na. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yun daw sana ang ating mga iisipin. Yun din sana ang ating mga gagawin. Kasi sa verse 9, ang sabi ni Paul, isagawa ninyo lahat ng inyong natututunan. At yan ang magbibigay sa atin ng proof o ebidensya na tayo nga ay mga mananampalataya. Ito pong pangatlong point natin, the proof of being in Christ. Sabi ng verse 11, being filled with the fruits of righteousness. Yung bunga ng katwiran. Hindi ng sarili nating katwiran o kabutihan, kundi ito ay galing sa Panginoong Yesus. Fruits of righteousness which are by Jesus Christ. Sa NIRV, yung New International Reader's Version, ganito pong pagkakasabi. You will be filled with the fruit of right living. Tamang pamumuhay, maka-Diyos na pamumuhay na ginawa ng Panginoong Yesus. Produced by Jesus Christ. This is not your fruit. This is the fruit of Jesus Christ in your life. And all this brings glory and praise to God. Ibig sabihin iba na ang iyong pamumuhay. Diba? Iba na ang iyong kaisipan. Iba na ang iyong mga ginagawa. Iba na ang iyong direksyon. Iba na ang iyong mga plano. Lahat lang ito ay magbibigay ng papuri at kalwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Narinig niyo ba yung kwento tungkol sa ibis? Di ba? Nakakainis. Sa isang restaurant, iba po yung restaurant na kinainan nila Nanay Luz kung sila ay nag-fellowship. Sa isang restaurant na talaga namang elegante ang dating. Masarap ang pagkain. Narinig mo yung masarap na musika. Talagang yung tunog ng violin. Tapos yung mga tao naman talaga namang bihis na bihis. At marinig mo yung kanilang mga kwentuhan. Habang nangyayari ng lahat yon, merong isang sumigaw. Isang babae sumigaw na talaga naman ang ganda-ganda ng kasuotan niya. Nagsisigaw siya. Siyempre, yung mga tao na patingin, di ba? Ikaw ba naman ang biglang magugulat dahil may sumigaw? Pagtingin nila, itong babae ito, tumayo. At nakita nila yung tinuturo niyang ganun. Meron palang ipis sa kanyang damit. Kayo, anong gagawin niyo kung sakaling biglang may dumapong ipis sa inyo? Etong babae ito, talaga naman na takot na takot, nagsisigaw, naging hysterical na siya, nagpapanik na siya. At nung lumapit sa kanya, yung isa pang customer, yung ipis, lumipat sa customer na yun. Kaya nagsisigaw rin siya. Pero eto ngayon, ang isang waiter, nung nakita niya yung pangyayari, lumapit lang siya. Paglapit niya gano'n,
yung ipis dumango sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagulat, hindi siya nagpanik, kundi tinignan niya yung ipis at bigla hinuli niya yun. Ganun lang. Tapos lumabas siya. Tinapon yung ipis sa labas. Bumalik siya, naghugas ng kamay na parang walang nangyari. Yun ang kwento ng ipis. Ano ang lesson doon? Sanay si waiter. Kita natin. Kita po natin yung ginawa ng customer at saka nung waiter. Di ba? Nagpanik yung customer, yung waiter, kalmado lang. Yung customer, nag-react. Yung waiter, nag-respond. Kita niyo yung pagkakaiba? Nag-react at nag-respond. Sa buhay natin, may mga nangyayari na minsan, nag-react tayo. May narinig tayo, nag-react kagad. Mag-isa ko pag may narinig tayong kwento, oo nga, ganun kagad. Kaya nagkakaroon ng marites. Alam niyo ba na may iba't ibang klase ng marites? Bigyan ko kayo ng ilang mga klase o kategorya. Ang isa raw doon ay tinatawag na CCTV. Ano ibig sabihin nun? 24 hours na nakabantay. CCTV. Yung iba naman, yung marites na scientist. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Nagre-research. Oo, talagang nire-research na. Ito ang dating buhay nito. Ito ang dating ginagawa nito. May mga ganun ba? Wala dito sa glory. CCTV lahat. So, sa mga nangyayari sa ating buhay, tignan natin, tayo ba ay nag-react? Tayo ba ay nag-respond? At kung paano tayo mag-respond o mag-react, doon makikita yung ating pananampalataya. Di ba? Minsan kapag may nangyari, napapamura tayo. Halimbawa sa traffic, biglang may nag-cut. Parang nag-init kagad ang ating ulo. Doon makikita na minsan hindi pa nga ako mature. Pero salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat patuloy siyang gagawa sa aking buhay upang sa ganun ako ay lumago sa aking pananampalataya. I will respond, not react. At anong motivation natin? Ang motivation natin sa verse 11 is being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. Yun. Kaya natin gagawin ito. Kaya natin mamahalin ang ating kapwa kahit na hindi siya kaibig-ibig. Sapagkat tayo ay sumusunod sa Panginoong Yesus at nais natin na mabigyan siya ng kaluwalhatian at kapurihan. Kaya nga sa 1 Corinthians 10, sa verse 31, ito po ang sabi ni Apostle Paul, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Ano man daw ang ating mga gagawin. Kahit mga simple lang na bagay, katulad ng pagkain, pag-inom,
Gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At habang pinagmumuni-munihan ko ito, naisip ko, sana nga ang Iglesia ng Glory ay mamumuhay o magsisilbi ayon nga sa pangalan ng Iglesia nito, Glory. Ibigay natin sa Diyos ang nararapat na kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating mga buhay. So yan po love that abounds na makikita po natin sa Philippians chapter 1 verses 9 to 11. Prayer for abounding love. Purpose of abounding love. The proof of being in Jesus Christ at ang perfect motivation. At bilang pagtatapos, nais ko pong ibahagi yung napanood nyo na ba ito? Itong The Forge. Sino po nakapanood nito? The Forge. May mga subscription ba kayo sa Netflix? Napakaganda po ng pelikulang ito, The Forge. Ito ay isang Christian film na talaga namang binigyan diin ang discipleship and mentorship. Talaga inalagaan yung isang tao na dati wala siyang direksyon. Inalagaan siya at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay hinubog ang kanyang katauhan at nagbago ang kanyang pamumuhay. Pero ang nais kong bigyan diin dito ay yung nanay ng bata. Yung nanay ng bata ay hindi tumitigil sa pananalangin para sa kanyang anak. Meron siyang grupo, meron siyang mga prayer warriors para ipanalangin ang kanyang anak. At bilang mga magulang, yan din po sana ang huwag nating kaliligtaan na ipanalangin natin ang ating mga anak. Na siya ay magkaroon ng pananampalataya na matibay, na sa kanyang pamumuhay ay makita nga ang pagmamahal, makikita ang kapatawaran, at makikita ang buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. At katulad ni Apostle Paul na nananalangin para sa mga mananampalataya, ganun din po sana ang puso natin. We pray with joy in our hearts so that the fruits of righteousness na gawa po ng ating Panginoong Jesucristo ay makita sa ating buhay. Makita yung pagmamahal na nag-overflow sa buhay ng bawat isa. Tayo din manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon. At pinapakita mo sa amin ang kahalagahan ng pananalangin. Pinakita mo rin sa amin, Panginoon, kung ano ang dapat naming hilingin sa inyo. At yan ay magkaroon kami ng wagas na pagmamahal. Pagmamahal na talaga namang umaapaw. At yan ang magiging tanda na kami nga ay nasa iyo. Bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng karunungan, kaunawaan, kaalaman,
upang lahat ng aming mga gagawin ay para sa inyong kapurihan, para sa inyong kadakilaan, at para sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming hubugin ayon sa wangis ng inyong anak na si Hesus Kristo. Hayaan mo, Panginoon Diyos, na pagsagawa po namin sa mga natututunan po namin ay patuloy kang mabigyan ng kapurihan. Maraming salamat. Lahat ng ito, tinataas po namin sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.